Yo guys, check, kamusta mga idol? So welcome sa ating Monday update mga lodi. So ayan grabe ang ating crypto bubble. Pero ito sana to sa ating hours to mga lodi, no? Sa hour yan. Sa day natin, duguan pa rin yan. Kung titignan nyo ang day, duguan. Pero ngayon, siguro parang nakaka-recover na. I-check natin lahat ng mga coins na pamilyar sa atin ngayon. Mga lodi, no? Lahat ng coins nyo, i-check natin yan. So, bago tayo mag-start ng news, mga lodi, naniya ko yung i-like ang ating video. Napakalaki ng tulong yan sa ating channel, mga idol, sa pagla-like lang. At syempre, yung mga gusto ng ganitong content, everyday update, everyday news tungkol sa crypto, mag-subscribe na kayo sa ating channel, mga idol, no? So, check muna natin, no? Yung ating mga coins ngayon, o yung presyo ng ating mga crypto, no? Yung pang mga familiar muna kasi nakakalimutan na natin mga idol Kanina, ito, pisahan natin, ito yung Pi. Yung Pi. Ops, gravities, mga idol, no? Umabot siya ng 81, no? Basta dollar to. 1.4. Nako, ayan ang chart niya. Mga lods, no? So, sakto yung benta natin. Hindi naman saan. Nagbumili kasi tayo niyan, nandito, alam niyo naman yan Simula nung nilabas yung Pi, nagabang tayo ng drop. So nakabili tayo sa 0.6 pa nga ako nakabili. May 0.5 pa ba? Wow. Hindi ako nakabili sa 0.5. Sa 0.6 tayo nakabili, then lumipad, and then nag-drop, and then dito tayo nakapag-take profit banda. No, sa 1.9, $2. Alam ko nga $2 yun $2, ganyan. No? So profit pa rin tayo, and then ngayon nag-drop ang Pi. Marami pa nagagalit sa akin Ba't binenta mo yung Pi mo? Naku, wala kang tataas na yan. So, alam nyo mga Pi community, sa crypto, kasi yung iba kasi bago lang sa crypto, kumbaga, ano lang nila yung crypto sa Pi Network, no? Siyempre, ganyan din ako nung una nung bago lang ako. Kung ano yung hawak ko, doon ako na talagang doon devoted. Wala akong pakialam sa ibang coins, di ba? Pero ganun din ako. So, ang sabi ko nga sa mga Pi community, although ako may Pi din ako mga lods, nagmamain din tayo ng Pi, no? Pero hindi naman tayo talagang sobrang devoted kasi nga marami tayong hawak na coins, no? So, medyo naiintindihan natin yung galaw ng crypto. So, medyo lang naman, hindi naman tayo magaling mga lods, no? Bago lang din tayo. Pero eto, so ngayon nag-drop yan, mga idol, at darating yung time siguro once na bumaba pa siya. Kapag meron tayong pambodega, mag-acquire ulit ako ng Pi, mga idol, no? Ganun yun, mga lods, no? Andito na kayo, na-introduce na sa inyo yung crypto, nakita nyo na yung volatility, pag-aralan nyo na. Kasi hindi porkit bumababa yan is lahat talo. Hindi po ganun, mga idol, no? Meron ding mga kumikita sa downtrend, mga lods, lalo na yung mga traders na futures trading ng short, di ba? O kunyari, umangat to, sakto umangat to dito, sobrang taas na ng Pi. So magsi-short muna ako sa Pi. So huhulaan niya pababa. So ngayon, panalo na siya ngayon, depende pa sa leverage niya yun. Aralin niyo kung gusto niyo karirin yung crypto. Aralin niyo lahat, trading, bodega, spot trading, futures trading. So ganun, mga idol, no? So ayun yung Pi natin. So check natin yung iba nating mga coins, mga lodi na familiar tayo. SLP. Grabe, nakita ko kanina. Halos lahat ng mga familiar tayong coins na ina-update natin dati, puro bagsak, no? Ayan. Halos wala ng 10 cents, mga lodi. 0.09 ang ating SLP. Tignan nyo nakamax, grabe. Para na siyang dead coin. Para ng dead coin yung SLP, mga idol. Grabe. Ano na ba? Ano ba nangyari sa atin? Ano na ba? Marami nagsasabi, wala na, bear market na, wala ka na, puro masyado kang good vibes masyadong positive lagi yung mo update mo tignan mo, ano na, bear market na, saan yung sinasabi mong bull market, ayan yun mga lodi. Nag 10 cents na ulit, narinig ako. AXS, check natin, AXS natin, 179, max nga natin to, max natin, grabe, ganun din ang itsura. Mga lodi, no? Titignan nyo, ganun din. So, ang ating Ron coins natin. Balik na ba sa 50? Uy, grabe, 45. 45 ang ating Ron coins, mga lodi. So, ito yung max niya. Naka-max na to, mga lodi, no? So, 13 pesos,
23 pesos ngayon, nasa 45 pesos tayo ngayon mga lods, no? Halos lahat ng etong mga chine-check natin na to coins, na mga coins na to mga lodi, hindi to meme coins mga idol. May mga utility yan, SLP, Ronin, AXS, lahat yan may utility. So kung kayo may tiwala kayo sa project ng Ronin Network, good to buy tong ganitong mga presyo na. No, good to buy na yan, no? Yung Pixel, check nga natin yung Pixel. Mukhang na GG na yung Pixel, ha. Ano nangyari sa Pixel natin? Oh my god. Oh my god. Grabe to mga lodi, 2 piso. Oh. Oh, halos nasa all-time low tayo ngayon. Kasi unang tingin ko sa all-time low nito, halos 6 pesos pa eh. O ngayon, 2 pesos na lang, mga lods. Grabe. So ano pa titignan natin? No, mamaya check na natin yung iba dyan mamaya. So punta na muna tayo sa chart. No? Siyempre, ito yung bago tayo mag-news, last na to. XRP natin, ayan, meron akong bagong guhit dito mga lods, no? Sa 1 hour time frame. Ito yung guhit ko dito, mga idol, no? So, pwedeng umabot siya dito. Ano na ba? March hanggang pwede niyang takbuhin pala to. Mga lodi. Pag nabasag to sa akin, didiretso tayo ng 0.9, 0.8, no? Ayan yung sa tingin ko lang Saan ba? One day ko nga. Dito banda. Hindi. Dito pala. Kasi kung babalikan natin tong pump na to, mga lodi, itong 0.5. Kung babalikan natin yan, ayan, sobrang layo na yan. Pucharagis yan, grabe na yan. Laki na ng talo niyan pag ganyan, mga lods, no? Pero sa ganito kasi tayong part nakabili. Maraming nagre-request na sana bumalik pa ng 0.5 para makabili ako. O di pag bumalik yan dyan, good news na yan, mga lodi. Ang tanong, anong bang klaseng trader ka? Long term ka ba o short term, di ba? So, titignan natin kung mangyayari. Pero sa tingin ko kasi mga nasa 0.8 mga dito lang, dito mga ganyan. Mga $1, below $1, pinakamababa. Pero sa ngayon, ang pinaka-support na tinitignan ko is 1.7. Mga lodi, dahil dito yan, sa guhit na yan, ito yan. Yan. Ito ang pinaka-tinitignan ko mga lodi ngayon. 1.7. Pag dyan, 1.7, 1.8, tumama yung XRP, malamang mag-all-in ako sa XRP. Kalahati. Kalahati all-in. No? Pero kapag bumaba na yan dito sa 0.5, all-in na lahat yan. Wala na akong ibang hawakan coin, XRP na lang. Kung sakaling mangyari yun. No, ayun yung sa akin pero iba yung sa inyo mga idol, no? May mga kanya-kanya tayong diskarte. Mga lods, no? Ang BTC natin nasa ano natin, 15 minutes time frame. So, bumaba pa siya ng 80, grabe, no? Nag-79 kasi ito nung anong bang date yun? February 28, no? Last day ng February. Nag-79, 78. Ayan. So ngayon, muntik na tayong tumama doon kasi nag-80 tayo 'Di ba? So ayan, bago tayo mag-news ng crypto, dito muna tayo sa global trending news muna tayo mga idol, no? Si Justin Trudeau, kilala niyo naman 'yan mga lodi, no? Justin Trudeau has resigned and Canada's Liberal Party has elected Mark Carney as his replacement, mga lodi. Tapos, ang sabi naman ng bagong Prime Minister, mga lodi, na si Carney, my government will keep tariffs on until the Americans show us some respect, no? So, ayan na. Ito pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung trade war, mga idol. Kaya medyo sa tingin ko, ganito yung nangyayari sa market, mga lods, kasi China, America, Canada. So nagkakaroon sila ng digmaan, no? Ang digmaan nila is yung trade, no? Sa tariff, mga idol, no? So ayan, kahit na ganito-ganito yan mga lodi, may epekto yan sa market, kaya medyo bad yung mga ganitong news sa atin, mga lods, 'Di ba? Pumalag kasi, mga idol. So ito yung gusto kong maging news ngayon, mga idol, no? Wait nga lang.
Yon. So, ito mga idol, no? Punta tayo dito sa ating Atyas Legacy. Mga idol. So, meron siyang meron siyang countdown. So, ang countdown niya is 23 days from now, no? 23 days, 24 hours, 33 minutes, and 40 seconds. So, ayan, mga idol, no? Kung naghahanap kayo ng link para mag-register dito, andyan yung link natin sa baba. Mga idol, no? Ng Atyas Legacy. Sa mga wala pang Atyas Legacy, mga Lodi na gustong itry ngayong summer. Ngayong April to, no? Mga katapusan ng April. Mga idol, no? So, sobrang solid niyan. Maraming maglalaro nito dahil mukhang napaka-solid ng game na to. Isa siyang napakaganda at napaka-cute, no? Na games. So, sa mga gusto maglaro, andyan yung link natin. Mag-register na kayo, mga Lodi, no? Para hindi na kayo makigulo sa mga susunod. Kung mag-aabangan na lang natin. 'Di ba? Mag-register na agad kayo ngayon. Connect nyo na yung wallet nyo. So, ganun yung gagawin nyo, mga idol, no? So, andyan yung link natin sa baba. So, hindi ko kasi alam kung kailan to. So, kaya nung tinignan ko, ayun pala, may countdown pala. So, 23 days from now. 24 pala kasi 23 days, 24 hours, eh. No, 'di ba? So, ewan ko kung ano yung mga nakalagay dito, hindi ko alam eh. Baka ito sa referral to siguro. Pag ginamit niyo yung link ko siguro, baka madadagdagan tong kung ano man tong refer na to. Total ticket, ano to? Saan ko nakuha to? Walang alam eh, no? No, ayan. So, basta nandiyan yung link natin. Mga idol, kung gusto nyo lang So, kung ayaw nyo, kayong bahala. Kasi, pag eto, lumabas na yung game na to, masasama to sa mga update natin kasi baka malaro natin to. Tapos nagsasabi ng iba, "Oy, Jeblo, baka naman diyan pwede sa cellphone." Pwede po ito sa cellphone, mga idol. Kasi kung papansin ninyo, kung papansin ninyo, yung habang nilalaro to, mga Lodi, ano yun? Ayan, no? Ay, sorry. Kung papansin niyo, ayan, tulad niyan. Nakikita niyo yung controls? Ayan, no? Yung controls niyan pang cellphone. Mga lods, pang mobile. 'Di ba? So, malamang meron to sa cellphone. Baka nga wala pa to. Baka nga sa cellphone lang to eh. Yun ang yun ang inaalala ko eh. Pero mas maganda sana meron siya dito sa tawag dito? Sa PC, mga idol, no? Pero kung tinatanong niyo sa cellphone, for sure meron po 'yan kasi kung titignan niyo yung control, is for cellphone use. Ayan, no? Tapos, eto naman, paalala, mga Lodi, dahil may countdown din to. Ito yung Pi Network. So, ito, reminder. Ayan, ni-remind tayo ng Pi Network. Parang ako yung ni-remind nito kasi ako, hindi pa rin ako pasok sa KYC. Alam nyo yan. The grace period requires both KYC and mainnet migration to be completed as 8 a.m. UTC on March 14. Ako ilang beses na ako nalampasan nito, ilang beses na nag-extend. Hindi pa rin ako naki-KYC sa number 9. Yung number 9 ko na lang, last na lang yun eh. Ayun na lang yun eh. Yeah? To avoid forfeiting most of your Pi other than Pi mine. So ito yung sasabihin sa inyo. Meron akong 1,600 ata na Pi. Pero ang na-mine ko lang, mga Lodi, yung parang tawag doon, pwedeng i-migrate is nasa 200 lang, 204 ata, 205, ganun. 'Di ba? So if ever na maging na to, yung kumagat na tong March 14, yung 200 plus lang na Pi ko ang may iwan doon. Yung 1, 2 babay na. 1, 2 ba o 1, 4 pala. 1, 4 babay na yon yung mga na-mine sa akin. So 200 lang yung pwede kong makuha kasi wala eh, hindi ako makapag-KYC na number 9 eh, mga idol. I don't know kung anong gagawin ko diyan. Tinatry ko na marami nag-PM sa akin, marami na nagsabi na pero walang gumana. Ang pinaka sinasabi lang nila na parang mas mabisa is, maghintay ka lang, sir, yaman mo lang yan. Maghintay ka lang. Yun, no? Ito, yung ganyan, no, number 9, yung migrate to mainnet. Wala akong ganito, mga lods eh. So, bad trip. So, ayun lang. Pero, sana maano tayo. Pero okay lang sa akin yun, mga lods, no? Hindi naman siya medyo big deal sa akin. Sayang lang yung effort. Pero okay lang, may naman 200 na matitira. 200 na lang. Sayang yung 1.4, no? Gravities naman yun. So, ayun na. Ayun yung update natin tungkol dyan sa Pi. So, ino natin yung Axie Infinity
Pi Network at yung global news natin tungkol sa Canada versus USA. And then eto na nga po ang nangyari sa ating market. 120 million liquidated from the crypto market in the past 1 hour. Grabe yan, no? BTC, Ethereum, Solana, BNB, XRP, Doge, ADA. So halos lahat ng mga nasa top 10, mga idol, is talagang duguan, pulahan at yun, no? Hindi ko muna nilalabas yung camel natin, baka kasi mamaya labas natin yung camel tas mas malala pa bukas. Mas hindi na wala bang T-Rex na gumaganon? Sobrang basag na. Yung T-Rex na, hindi na camel eh. Mga idol eh, grabe na to eh. Bear market na ba mga lodi? Ang dami nang nagpapahiwatig na bear market oh. Oh, ito si David Schwartz ha. Sabi niya rito, partly cloudy followed up. So, may nag-comment kasi dito eh. Oh. A significant theme from partly cloudy is that perseverance and friendship can help overcome challenges. Mga idol, no? So, parang may mga challenges na darating sa atin ngayon, mga lodi. Oh, tapos si Mr. Pool, ganito. Ganito yung yung ginawa niyang kanyang profile. Mga lodi. Hindi ko alam kung sa lahat sa buong mundo kapag ganito yung profile mo. Sa Pilipinas kasi pag ganito, ibig sabihin, di ba? May na-deads. Pero, sa kanila siguro iba. Hindi natin alam eh. Oh, grabe, no? Ang sakit na sa puso nito pag tinitingnan mo lagi yung portfolio mo sa mga ganitong oras, mga lodi. Ako, tinitingnan ko yung portfolio ko, hindi ako nalulungkot dahil bumabagsak eh. Nalulungkot ako kasi wala akong pambili. Wala tayong pandagdag, mga idol, no? So, ayan grabe, ang dami na nagsasabi. O, ito naman si Jacob King. Sabi niya rito, Michael Saylor isn't the genius guru he pretends to be. In fact, he's one of the worst trader in history. Wow. He makes his money for deceiving people. Since he first bought BTC, its price has surged over 900%. No? Since nung bumili siya, first time na bumili niya or something na, ayun niya, he first bought BTC, nag-surge na ng 900%. Yet, his total gain since 2020 now sits at mere 19%. So, tumaas ng 900% pero ang gain niya hanggang ngayon is 19% pa lang. He could have invested in virtual any other asset and performed 10 times better. Prediction, nagbibigay daw siya ng prediction. Michael Saylor will go bankrupt. His stock will collapse by 99% and he will face liquidation soon. This mirrors the dot-com bubble scheme he attempted in 2000, which failed spectacularly. Ayan. History repeats itself. Ayun yung sabi niya, no? So ito yung binigay niyang chart, no? Ewan ko kung ano to, negative ganyan. Lalaki, lalaki ng mga no? Grabe. Sana all may ganyang pera, no? Ganyan. Ito. Tapos, pero mga idol, sabi niya pa rin dito, mga lodi, Bitcoin plunged below 80,000. No, ito yung nakita natin sa chart. 5 billion plus in longs liquidated in just 4 days, mga lodi. Grabe, no? 5 billion dollars na liquidate sa loob lang ng 4 na araw. BTC is down nearly 30% from January. BTC is strategic reserve, not what bulls wanted. No, kasi dapat kung strategic reserve, dapat dilipad tayo, pero mali, no? Hindi ito yung inaasahan natin. Price broke 200-day average. Very bearish, no? Institutional demand gone. Record ETF outflows, no? So yung mga sa ETF nag-outflows, walang inflows na, mas lamang El Salvador shut down Bitcoin related project, no? Ayun, alam niyo naman kampi ng Bitcoin yung El Salvador, pero sinut down nila lahat ng Bitcoin project, mga loads, no, related project. The bear market is here, just as I predicted. So, mga lodi, bear market na daw ba? Bear market na talaga. Pag tinitignan nyo, yung chart natin, o yung market, grabe, puro pula. Parang bihira na mag-green. Ilang araw na.
Ilan linggo, umabot na ata, lampas na ata tayo ng 1 linggo, 2 linggo na ata tayong ganito. Mga Lodi, ang sakit sa dibdib. Mga idol, parang pag nakita nga kayo ng T-Rex na gumagano, yung hirap na hirap. Hindi lang camel to eh. Ayan na. Ito naman, mga Lodi, no? Sa mga... pero parang tama muna yung sinabi nito ni The Wolf of Wall Street. This market is taking out the trash. Oh, mga Lodi, no? Garbage being taken out to make way for quality. Let the cleansing continue. So parang nang shake out tong mga to, yung market ngayon, parang ganun yung sinasabi niya, no? Shake out muna yung mga paper hands, no? Kasi ito yung ganitong sitwasyon, mga idol, sabi ko nga sa inyo, kung wala kayong target, wala kayong strategy, pag sa mga ganitong sitwasyon, maraming nasi-shake out, no? Maraming syempre bumibili ng medyo mataas and then babagsak, 'di ba? And then magbebenta and then biglang parang kang niloloko ng market. Maraming nakakaranas ng ganun. So marami nagsasabi, ayoko na yan, hindi yan para sa akin. Kita nyo naman, puro pula. Pero kung iintindihin nyo, mga idol, kung kayo trader din or bodega kayo o holders, yung pagbaba ng market is pwede mo rin siyang pagkakitaan using futures trading. Yeah? Hulaan mo pababa o di panalo ka nun. Kaya nga may mga nagbe-bear eh. Kaya nga merong bear, mga Lodi, at merong bull. So naglalaban yung mga yan, mga Lodi. Hindi lang mga retailer yan, may mga malalaki ding institution yan na mga bear din sila, mga idol, no? So kung kaya mong sabayan yun, goods na goods ka. Pero kung holders ka lang at meron kang target na time, meron kang target na price, yung mga ganitong sitwasyon, napaka-basic lang sa inyo. Papanoorin mo lang yan. Malulungkot ka lang dyan dahil wala kang pambili. Pero kung may pambili ka, malamang nakangiti ka lagi pag bumabagsak yung market. Tulad ko, di ba? Nagigigil ako kapag bumabagsak yung market tapos wala akong pambodega, mga idol. Kasi kakukuha ko lang nung nakaraan eh. Di ba? Kita nyo, kakukuha ko lang nung nakaraan na 10K. So, yung ating, nagdi-DCA ako sa XRP, kaya medyo tumataas yung bilang na XRP ko. Pero dahil bumababa yung value niya, hindi tumataas yung presyo. Yung nakaraan, di ba? Ganyan yan eh. So, tignan nyo yung XLM natin na nasa 14, 15 to nung nakaraan. So, ngayon, 12. Ayan o, sakto. O, talo tayo 3K. Talo tayo 2.5. Sa ADA, talo tayo 2.4. Ayan, nakita naman dyan eh. Mga idol eh. Yung XRP, hindi kasi pwedeng anuhin to. Kasi iba yung ano. Ewan ko, ba't ganyan yan eh. O, diba? So, mamaya, tatry natin. Kasi, kaya lang nadagdagan to. Kasi nag-trade ako ng isang beses. Kagabi ba yun? Anong oras ba yun? Hapon pa lang ata yun. Ay, hindi. Gabi na pala yun. So, nadagdagan lang ako ng kano ba yun? 29 USDT. O, binili ko na ng XRP. Kaya lang, biglang bumaba pa rin eh. Pagbili ko, bumaba ulit yung XRP. Saan ba ako bumili? Dito ata ako bumili. Ay, hindi. Oo nga, dito ako bumili. Ayan. Dito ako bumili, tapos biglang bumaba. Taragis siya, no? Nintay ko na lang eh. Pero at least, okay lang yun na nakapagbudega tayo kahit papaano paunti-unti, mga Lodi. So, ayun yung ano natin dyan. Ayun yung update natin sa portfolio. May nagtatanong kasi, wala ba update sa portfolio mo? So, ayun na nga. Ayun lang. Walang masyadong bago. So, boring siya ngayon. So, hintay-hintay lang tayo, mga idol, no? Tapos, eto, merong leak na lumabas sa Ripple email in SEC lawsuit revealed the company Push Bitcoin is controlled by China FUD. They were behind the narrative. So, hindi to legit na to, mga Lodi. Legit, hindi to fake news, no? Alam ko saan may mga comment na verified daw to talaga na email sa kanila. So, this feels similar to what Brad and Chiquito already say publicly about Bitcoin being run by China. No, hindi ko alam sino yung mga, siguro confidential kaya binablock nila yung ganyan. Na? So sabi dito, on Monday, July 16, 2018, Chiquito, hindi natin alam yan. Dito na lang tayo sa red. Ayan. How is the Bitcoin China story different than one we are already working on with Chiquito? Are we willing to put someone on the record
now to specifically call out Bitcoin and Ethereum. Call out Bitcoin and Ethereum. Parang ngayon yung highlights nila eh. Diba? So, alam nyo naman yung Bitcoin and Ethereum is not a US coin. So, hindi na ako go further that, no? Kasi syempre marami na namang magagalit sa akin. Pero kung titignan nyo naman talaga yung mga coins, makikita nyo yun, no? So, hindi natin alam kung ano yung plano ng government ngayon, no? Hindi na, kung tayo alam natin to, malamang sila mas malalim pa yung alam nila, no? Kasi syempre may mga malulupit na researcher yan. Tsaka alam nila yan, mga idol, no? Kung halimbawa, ako si Trump, alam kong napakalaki ng hawak ng Bitcoin ng China. 'Di ba? Ba't ako bibili ng marami sa presyong ganito? So hindi ko na anuhin mga idol, no? Matatalino yung mga yan, mga lods, no? So kaya na nila yan, diskarte na nila yan, mga lodi. Pero sa tingin ko, mas ipa-priority ng government ngayon is yung mga US-based coins. Ganun lang yun sa akin. So baka magalit na naman kayo, bahala kayo dyan. Basta ganun yun sa akin. Diba? So si Mr. Man, the first shot will soon be fired, signaling the beginning of the largest war the world has ever witnessed. Make sure you have dry powder. Ano ibig sabihin nun, no? This is not a helpful post, particularly those who that bought every dip along the way. Then it's very helpful because you have more dips to buy. So, parang sinasabi dito, naku, mukhang marami pang pababa tayo mararanasan, mga lods, no? So natatakot na ba kayo, mga idol? Pero mga lods, tandaan niyo si Michael Saylor, walang takot to, mga lodi. Oh, 'di ba? So sabi niya nga dito, I bet you when BTC is at 100 million per coin, I will be buying 1 billion worth of it in a single day, no? So, when BTC is at 2 million per coin, I will be buying 1 billion worth of it in a single day. When BTC is 10 million per coin, I will be buying 1 billion worth of it in a single day. So, ganun ka bullish. Giga bullish nga siya, mga lodi, no? So, ayan yung discarding malupit ni Michael Saylor. So, kayo, nasa inyo yan, mga lodi. Pero, syempre, yan. Ano na yan, diskarte niya na yan, mga lodi. Hindi naman natin may tatanggi na ngayon is profit siya, no? Diskarte niya yan. So mukhang kung tama yung diskarte niya, ay kung may nagpa-profit siya, bakit nga solid o tama yung diskarte niya, di ba? Malalaman naman natin yan, mga lods, in the end. It doesn't even matter. O, ayan. Pero, mga lods, ito naman sabihin ko sa inyo, kung may mga bear, no, may mga bearish, meron ding mga bullish tulad nga nito ni Michael Saylor. Ito rin naman si Egrag Crypto, sabi niya Bitcoin will reach new all-time high. XRP will 10x minimum daw yan, will 10x minimum. Altcoin will 10x to 50x. Stay ready and focus. The bull market is coming. So, kung may naniniwala sa bear market na ngayon, meron pa rin naniniwala sa bull market ngayon. Di ba? Ito nga, sabi nga ni ZZ, Binance founder ZZ says too much money is spent chasing small, quick gains in crypto. Focus on ethical teams that build for the long term. Ito, dito ako sa kanya bumilib, mga lodi. No? Focus on ethical teams that build for the long term. Big money is built slowly with stamina. O, ayan, mga lods, no? Sa tingin ko talaga ngayong cycle na to, utility coins ang pinakamatinding magdadala, mga idol, no? Yung may mga utility, no? Kasi parang dumating na yung, although solid pa rin kung magkakaroon tayo ng mga meme coin season, altcoin season, syempre, di ba? Tignan na lang natin, mga idol, no? Kasi wala namang nakakaalam niyan, kung ano talaga yung mga magpapump, Ito, maganda rin yung news na to, pero hanggang 2026 yung date na binigay dito. The countdown to rate cuts has begun. Markets expect the first cut in May or June when they hit liquidity floods in. Bitcoin won't just rise, it will detonate, no? So grabe yan, mga idol, no? Yung inaasahan dito ni altcoin crypto. So March 19,
magkakaroon tayo no ng tawag dito, FOMC ata to, mga Lodi, meeting date. Sunod niyan, ano na? June? Hindi, May, no? February, March, April, May. May 7, June 18, ano to? July? Yan, August 17, October 29, December 10. Tas January na ulit ng 2026. So hanggang maging ganito na tayo, mga lo. Ayun, pag ganyan daw yan. Diba? So, okay yan para sa akin, bullish. Tas yung iba ngayon, di ba? Lahat nagtatakot, lahat nagbebenta. Pero mga idol, while you're selling, El Salvador just bought 420,000 worth of Bitcoin. 5x more than usual. Di ba? Kumbaga dati, maunti lang sila everyday. Pero ngayon, 5x nga sa mga crypto world, sa mga crypto mga ganun lang yon. Ano na yon? Areglo na yon. 5x more than usual. They bought the dip. So the dip ngayon, mga Lodi, iniwala sila na dip, no? So ayan. May mga bullish pa rin. Rumors, the US government will custody their asset including Bitcoin on the XRP ledger. Ripple custody, mga Lodi. So solid yan, mga idol. Napaka-bullish niya kung sakali mga alam nyo mga Lodi, kaya naman talaga ako sa XRP, sa Ripple, kasi yung napakaganda ng technology nila, mga Lodi. Kung pag-aaralan nyo, panis na panis lahat. Pagdating sa financial system, mga idol, walang masyadong malayo, mga Lodi. XLM, sa mga retail kasi XLM may priority, no? Ang XRP sa mga institution, mga Lodi, sobrang grabe nun. So, ayun, mas mahaba kasi pag pinaliwanag pa natin. Pero kung research nyo, mga Lodi, I'm not a financial advisor, sabi nga nila, no? So, ito nga, XRP transaction skyrocket as activity hits 5 billion in 24 hours. XRP transfer top 5 billion na single day, with wallet activity surging over 600%. Big money is moving, something is brewing with XRP. Pero nagtanong to, then why is price going down? Sounds like price should be going up with these metrics. I'm confused. Anong reply sa kanya? Tingnan nga natin. Market manipulation likely no other. Been here since 2017 and it's been like this. The big boys are here. They have been given the green light to start moving in and they want cheap prices. So, marami nagsasabi na ganun nga, no, na hanggat maaari bago lumipad, kailangan mapababa nila ng pababa, hanggat kaya nilang papabain hanggang doon sila bibili bago sila i-flip yung switch. Sakali lipad, mga Lodi, no? So, ganun yung nakikita natin diyan, mga idol. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, kung nalulungkot kayo sa ganitong panahon dahil medyo drop, ibig sabihin, wala kayong strategy, wala kayong plano. Gawa kayong plano, mga Lodi, kung anong target yung month, anong target yung taon, kung kailan kayo mag-take profit, anong target yung price. Ganun lang yun. Hindi pwedeng manghuhula kayo, pag umangat to, kuha na ako. Kumuha ako, hahabol ako, ganyan, no? Wala, hindi healthy yun. Hindi healthy yung ganun, mga Lodi, no? So, ayan, yun yung news natin. No, pampakaba at pampalakas ng loob. Pampakaba at pampalakas. No, kasi maraming nalulungkot mga idol Pero ayoko pa rin ipakita si Camel Man kasi pag pinakita ko baka lalo kayo malungkot, mga Lods, no? So, lang tayo, easy lang. Reminder, Axie is the number one NFT project. Mag-jogging, mag-exercise. Akala mo nag-jogging no? Sabay panainom lang naman. No, ayan. So ako, nilibang ko lang yung sarili ko, mga Lods Paggabi, nagbibilyar na lang ako Pagpustahan na lang ako Para Pag nanalo, di okay, may pang-araw-araw. Pag natalo, di papagalitan tayo ni boss. Ganun lang yun, mga Lods. No?
No, ayan. Basa-basa tayo, bati tayo mga Lodi, no? XCN Jeblo sa tingin mo, Magala XRP, alam nyo sa mga XX ngayon, XLM, HBAR, XRP, parang number one sa akin dyan, XRP. No, XLM, lahat naman yan lilipad mga Lodi. Kaya lang, ang pinakamataas lang nakikita kong lipad is sa XRP. Kaya lang talaga, medyo talagang pinipigilan siya. Doon ka magtataka ba't siya pinipigilan? Pero search nyo, hindi ko naman etong lahat ng sinasabi ko mga idol, hindi ibig sabihin na bumili kayo o magbenta kayo ng gusto nyong coin. Ginagawa ko lang to dahil naboboard ako sa buhay ko at nag-update lang tayo ng ating mga balita at gusto natin mag-YouTube. Ganun lang po for entertainment purposes mga idol. So, do your own research mga Lodi, hindi naman masama. Marami naman kayo mga-search sa YouTube kung ano yung mga gusto nyong biling coins. Andyan lahat yan. No? Si MM Ramos, shoutout sa iyo. Si Lemuel, si Galat, yak na naman Camel ngayong Lunes. Kita-kits ka. Kita-kits ako mo yung mga sutoy, sabi ni Marco Santos, This is a manipulation before regulation. As I said it before mga lods, pump and dump ang market, yung strategic reserve na yan is ingay lang yan sa market. Buy the dip hanggat wala pang regulation. Yes. Ang pinaka-importante talaga mga Lodi is regulation, no? Kasi kahit ano pang ganda ng ano natin, kung walang batas, walang law, wala rin mga Lodi. So hintayin lang ayun lang hinihintay natin. Kaya nga sabi ni Trump, 'di ba? Bigyan niyo kami ng ilang buwan. Bigyan niyo kami ng ilang buwan para ayusin 'to, ganyan-ganyan. So andito tayo ngayon sa panahon kung kailan tayo naghihintay. Kaya maraming magko-control ng market diyan, maraming matatalo, maraming mananalo. So magkaroon kayo ng plan ng strategy. Pwedeng every dip bibili ako, or every dip maglulong ako, or every pump mag-short ako, or every pump magbebenta ako, ganun lang, or hold lang ako hanggang forever. Ito na yung ridicule pace, talagang sasaktan ka muna ng malala bago ka papasiyahin ulit. Sarap bumili kaso walang pang DCA sa club, ganun talaga mga Lodi. Si CryptoCos yan si Jeboy Sumalinog. Taas ng iyak ng mga sutoy, Kuis Jeb. Ilang days pa siguro to, Kuis. Jeb na pula. Pula-pula. Ayan, baka nga ilang days pa. Bankers Money XRP. Lagi nilang sinasabi sa XRP yan, dati pa. Si Maurice. Ang sakit tignan ng paper loss, pero bumaba pa. Invest ko talaga pati kaluluwa ko. Ayan. Sana pala bumaba pa, sabi niya. Si Demboy. Si Kuyang Travel, nagmamine pa rin ako 5 Boss Jeblo gamit referral mo. Magmine lang kayo mga Lodi, libre lang naman yan Sa mga wala pang Pi na gusto magmine, andyan yung link natin ng Pi sa description. Mga Lodi, ngayon pwede pa kayo magmine, hindi naman nila tinanggal yung mining ng Pi Tuloy-tuloy yan mga Lodi. No? Sana bumaba pa yung XRP 0.5. Ayan. 'Di ba? May mga gusto pang bumaba. Ano to? Bot ba to? Si Dennis? Ay, hindi. You can't hold Sol, ha? It's dumped much more and I got liquidated. The price goes up. And I want to buy again and it's dumping too. Damn it. Why it's all happening? Sadly, I gonna try new style. I use Jupiter na. Mo nagpo-promote ka ng Jupiter, Ito lang. Si Aldrin, shoutout sa'yo. Ninita Duran, shoutout sa'yo. Si Yuno TV, no show portfolio. Meron na, idol, yun lang. Wala akong binabago dyan, nandyan lang yan. Taon bago siya lumipad, may kaso pa yan. Yun, ito si Aisin, dami mong comment, idol. Ilang comment mo? Yun, sarapan ka. Tubo na ako 95k pero ayoko pa rin benta. Gusto ko pa bumili. Bili ka lang ng bili, hanggat meron ka. Kahit ganyan content mo, boss, basta lagyan mo ng comedy para masaya. Kulit mo pala tumawa, boss. Tawa-tawa na lang ako para sumaya kayo. Para magsimula sa Axie. Meron yan mga Lodi, gawa ka ng meron akong tutorial niyan sa YouTube. Meron yan hanapin mo na lang mga idol. Meron akong nilagay dyan sa YouTube. Mas tinatangkilik ang video at mas maraming view pag nakakatawa. Lalo na ngayon, nakakaiyak yung market Bitcoin Maxi. Marami naman talaga mga Bitcoin Maxi, lalo na yung mga OG na matagal na sa crypto, malamang
Meron na silang mga Bitcoin talaga, marami na silang bodega ng Bitcoin, DCA, no? DCA. So, sa akin, okay lang naman 'yon kasi iba-iba naman kasi ng diskarte. Ako gusto ko rin magkaroon ng Bitcoin pero ayoko nung portion lang. So, napakataas na ng Bitcoin ngayon. So, kung sakaling magpa-profit tayo ngayong market o ngayong cycle pala, mag-aantay tayo ng bear market saka tayo magbubudega ng Bitcoin. Pipilitin natin magkaroon kahit mga 1 Bitcoin lang, ganun. Pipilitin natin, no? Pero mukhang malabo pa sa baw ng posisyon ngayon, no? Matagal pa 'yun. Mukhang ilang cycle pa dadaanan natin. Si Philip, ayan, idol, ask ko lang, ano makukuha dyan if ever po? Saan? Baka sa Atias Legacy ba yung sinasabi mo, idol? Hindi pa natin sure kasi wala pa yung game. Pero for sure meron yan, mga Lodi. Meron yan. Expect ko na tong pagtaas ng XRP pati sa Doge. Depende lang Depende lang talaga kung anong klaseng trader ka. Ayan si Erwin. Bigyan ko kayo ng hint about Bitcoin. Bitcoin is not just a store of value asset. Merong two sides and Bitcoin is good and bad. Good? Ano ba yung inaano nito ni idol? Bot ba to? Daming Chinese company nakatayo sa Pinas ngayon, alam mo na hindi lang store ang value ang Bitcoin. Kanya-kanya naman yan, mga Lodi. 'Di ba? Kanya-kanya yan. So, pwedeng ang pinaka-point niyan, mga Lodi, is paano mo didiskartehan yung crypto na hawak mo. Ganun lang yun. Lahat naman tayo pumasok sa crypto para mag-profit. Mag-take profit. 'Di ba? Hindi ka naman pumasok sa crypto para mag-screenshot. Iba kasi na-screenshot na, okay na, hindi namin i-withdraw eh. Lahat naman alam yan. O, yun nga eh, di ba? Ranas na namin yan. Lahat yan, idol, alam na yan. Si Jetro, yan. Sarap magbodega ngayon. Wala lang pang bodega. Yun nga lang. Ubus na pang bodega, sir. Takot na magbodega sa XRP. Hope si Doge magpakita na. O, yan, si Liza Yonson. Thank you so much update. Mas gets ko na PH Tagalog. O, yan. Hello idol, sa tingin ko hula ko lang ito ha na i-convince ni Trump si Ripple na magkaroon ng amicable settlement sa XRP provided na patataasin yung value nito para ang makukuha ni US na XRP ibibenta nila yon iba to buy Bitcoin in order to increase yung Bitcoin reserve nila. Hindi nga naman galing sa taxpayers yung pambili. Then, yung matitira sa XRP nila, they will manage it to buy other crypto sa tingin nila okay din. At syempre, magtitira din sila ng XRP as part of their investment. So, pwede yan, idol. Pwede mangyari yan. May possibility, di lang natin alam kung ilang percent, no? Si Daddy Axion. Si Maria Catherine Rosita, no? Okay lang ba bumili ng excess ngayon? Lahat ngayon is good to buy, mga Lodi. lahat ng coins ngayon, no, na kung talagang re-reviewin nyo, kung may tiwala kayo, good to buy lahat yan. Hello idol, salamat sa palaging update. I was able to buy 1,000 XRP and 1,000 Dogecoin sa GCash last year na mababa pa at nabenta ko siya ng 4,000 pesos and 2,000 pesos nitong kasagsagan ng good news sa plan ng US for crypto reserve. This is my first investment sa crypto. Sabi mo nga magbodega sa crypto na sa tingin mo tataas pa ang value sa future. Kaya sinunod ko po kayo, payo mo. At nagbunga naman. Ngayon I'm planning to buy kapag may extra money na hindi maapektuhan budget sa pang-araw-araw kahit pa paunti-unti habang pababa and will hold it long, 5 years. Iniisip ko na lang na investment ng anak ko yon who is 5 years old ngayon kasi bihira naman ang investment na mag-appreciate ang value ng 100% or more than 5 years. For the past 5 years, kumita talaga yun. May mga long-term investment sa crypto na okay. And I think nabawasan yung risk now na ginawa ng US ang Bitcoin Reserve. Tama ka dyan, idol, no? So, kung talagang sobrang long-term ka, walang talo dyan. Hindi ka matatalo. Mga idol, no? Kung talagang long term ka, ganun lang yun. So, swerte ng mga anak mo, mga lods, no? Kasi meron na silang aasahang paglaki nila.
Ganun din naman ako, mag-iipon ako para sa kanila. Pero ako muna, makasarili ako sabi nga. Joke lang. Salamat sa mga news. Mas maganda pa manood ng balita sa iyo kaysa balita sa Pinas. Ang mga balita sa Pinas, walang kwenta yan. Puro siraan lang ng mga nangyayari dyan sa TV. Kita ko yun, boss, idol. Puro chicks mga followers nyo. Hindi ako na, mga friend ko yun. Mga totoong tao yun. Mga lodi. Hindi ako nagpe-friend ng medyo hindi ko kakilala. Iwan, wala naman ewan siguro to. Ewan, wala naman nangyari. Buro hype lang. 2B XRP. Ibayad daw nila tapos i-hold nila. Si Elio. Joseph Berdin. Shoutout sa idol. Si Virgin Lola. Pag may mga ganitong bagong laro ng Axie, namimiss ko tuloy si Nunki. O nga, no? Wala na si Idol Nunki. Sana, Idol Nunki, mag-comment ka naman. Shoutout sa'yo. Kung nanonood ka pa ng ating video, mga idol, no? So, lagi kong kinakamusta dati si Idol, Kaya lang, medyo tagal na, naging busy siguro tayo. Ganun, tsaka siya. XRP to Pluto once in-adapt na XRP POS system, kaya hold lang. So, maraming ang promising. Napakaraming promising na pwedeng mangyari sa XRP. Pero, syempre, hindi yun bigla-bigla, agad-agad, no? So, ang kailangan natin is time, no? Si Antonina Agility, si Degs Renz Channel, shoutout sa iyo. Si Double B Floros. Andito na naman yung hinihintay ko si Idol Jeb na di na kasamang pakinggan. Pero boss, yung Axie, maragpul na naman yan. Iiwan ng devs tapos babalik pag amoy bulan na. Idol, di naman nawala yung Axie. No, kung baka ikaw yung nawala. Di ba? Pero yung Axie, kung lagi ka nanonood sa akin, lagi nandyan lang yan. Hindi naman sila nawala Ngayon, mas marami na silang partner, mas marami ng games. Di ba? Ano yun? Bigla na lang pumasok, bigla na isang araw lang. Marami pa rin silang ginagawa, mga idol. No? Tuloy-tuloy lang sila. No? At doon nga ako bilib sa kanila. Hindi, kahit bear market, bull market, talagang galaw sila ng galaw, mga lodi. No? Jack Dorsey is the real Satoshi Lord. So, marami rin nagsabi niyan, mga lodi. I've done all my research about who really real Satoshi. That's my own conclusion. If Satoshi reveals someday, remember my comment. Si Joseph. Maraming ang idol na may mga sinasabi si Shadow, tapos si David Schwartz. Meron pa nga si Elon. Meron pa nga yung namatay na, nakalimutan ko yung pangalan nun, pero magaling din yun Tapos, meron din naman NSA o FBI. So, maraming pwedeng tamang sagot, no? Kanya-kanya lang tayo ng paniniwala dyan. Pero sa tingin ko, hindi isang tao lang gumawa ng Bitcoin, mga lodi. Hindi lang siya isang tao. Kambal. Hindi ko alam. Basta parang hindi lang siya isang tao Parang ganun yung nasa iniisip ko lagi. Si Phil Habi, tiwala lang mga lods, tiwala lang sa mga coins natin. Si IT Channel, bossing sana masagot mo to. Sabi na ito ni Idol. Paano yung nasa 17 XRP or 50 XRP lang? Di na ba yun kikita? Walang pangpuhunan Sana masagot mo. Kung maungutang ako ng pangdagdag. Idol, hindi nagbabago ang bilang, no? Pag bumibili ka, ang nagbabago yung value. Diba? Kung tumaas yung presyo ng XRP, kunyari bumili ka ng 17 XRP, ang halaga ng 17 XRP mo is 17 pesos, halimbawa lang 'di ba? Nag 2x si XRP, di yung 17 pesos mo naging 34 pesos na yung halaga. Pero 17 pieces pa rin siya. 'Di ba? Hindi yan nagbabago. So kahit kahit ilang piraso pa yan, pwede kang kumita depende sa galaw ng XRP. Di ba? Hindi yung di na ba yun kikita? Kikita yun kung tataas yung presyo. Malulugi yan kung bababa yung presyo. Ganun lang po yun, mga idols, no? Skylab, makapag-snipe na nga ng mga Axie na may heal skill. Sa mga bibili ng Axie, gamitin nyo donation code ni Kajebro. Shoutout sa Skylab Oo nga, no? Kasi magkakaroon tayo ng Atias Legacy, no? Mukhang kailangan yung mga healer ka dun, no? Healer, warrior,
no? Tanker, no? At mga ganun pala, damager. No? Mag-snipe na tayo ng mga ganun. No? Tapos mga summoner, syempre pag may mga nag-summon ng mga aksi, pag magre-raid kayo ng mga dungeon, di ba? Kailangan mo ng mga summon, no? Tanker, oh. Oh, di ba? So marami na yan, marami na. Marami nang magi-snipe diyan, mga lodi. Tama yung loads, wag kang matakot kahit bumaba ng 0.5 kasi nakabili ka sa 0.2. Ang kinakabahan dyan, yung mga nakabili sa top. Pati naman ako nakabili sa top eh. Di ba? Ang point dyan, kung sa tingin mo ba hanggang doon lang yung sa binil mo, hindi na tataas yun. Kung naniniwala ka na tataas yun, kahit saan ka pa bumili, di ba? Kung naniniwala ka na lilipad siya, magpa-profit ka pa rin. Ganun lang yun. Boss, nag-comment din si Rothschild sa Pi. The beat down trending shitcoin daw. Huwag naman kayong ganyan sa mga sa mga Pi community, mga lodi. Ako may Pi din ako eh. Kahit pa paano, talagang everyday din ako nagmamine. Mga lods, no? Kaya lang, naiinis lang ako dahil hindi ako ma-approvean yung number 9 ko sa KYC. Yun lang kinaiinis ko dun. Naiinis na ako dun. No? Pero syempre, yung mga, sabi ko nga yung mga Pi community na na-explore na sa crypto, mga idol, napakaswerte nyo. I-explore nyo na yung crypto, pag-aralan nyo na. Marirealize nyo, mga lodi, na hindi lang Pi yung magandang coins, napakarami pang maganda. Ganun lang yan. Ako, hindi ako, may coins din ako ng Pi, diba? At marami rin akong iba pang coins. Abangan ko yan 100k isang mata, Nueva Ecija here. Si ano yun Pon CTB. Si Anton, shoutout sa'yo, tsaka si MG Gaming. Boss, mahal ba account ng Axie Infinity? Libre lang po gumawa ng account sa Axie Infinity, mga lods. At meron din mga pring Axie dun. At mura lang ang mga Axie ngayon. Boss, CPI report sa Wednesday. Ilang ulit? Wednesday, Thursday, CPI tsaka PPI yan. Tapos sa 20 FOMC. Puro good news pero nothing happen. Yes, mga idol, no? Alam niyo yung mga ganyang comment nyo, ibig sabihin mga bago lang kayo sa crypto. Ganun lang yun. Hindi nyo naiintindihan. Welcome back kasi. Tokmol, Boljak, Bonjak. XRP ka ng XRP dyan. Dito na yung mga natin, mga sutoy. Dudurugin na yan pababa. Mark my words. Sisigaw na naman camel mo. Bakit galit ka sa XRP? Dati ako na lang nagsasabi na overbought na yan. Kailangan ng consolidation para sige, natin to, screenshot natin yung mga ganyan. Marami na tayo na screenshot mga lodi Tandaan nyo, pag yung mga ganito, tapos babasahin natin yan, mga lodi. Marami na. Mauna pa ata sa Illuvium yan. Uy, check ko nga yung Illuvium. Nakalimala ng Illuvium Huwag mo sabihin, oh my God! Oh. Grabe nang baba na. Alam niyo ba kung magkano ang maximum ng nag-max ng Illuvium? 90,000. Tama ba? All-time high, 96,000. Grabe. 99.1% na to na drop. Buti, alam nyo, nakabili ako nito 2,500 mga lodi. And then nabenta ko siya ng 5,000 pesos. Na mga nandito yun. Basta mga dyan yun 2,500, mga ganyan, ayan, mga ganyan, 2,000, tapos nabenta ko siya ng 5,000, hindi nga ako umabot sa 7,000 hanggang 5,000 lang, nabenta ko siyang Illuvium, nilipat ko na siya sa XRP yata, basta ganun, grabe yan, grabe, naka-on sale lahat, mga lodi, wala na akong masyadong update sa Illuvium pero babalikan ko nga naglalaro ko ng Illuvium mga lodi, di ba kung sino mga matagal na nanonood sa akin. Nagla-live pa nga ako nun dati ng Illuvium Solid yun, ganda ng laro na yun. So, naku, mukhang isang good yun Maganda yun So, tignan natin mga idol. Si Naskri, shoutout sa'yo. Si Parson, ayan, shoutout sa'yo. Si Tokmol, ayan, mga isip bata lang naglalaro sa Axie, abnormal kahit may edad na. Isa ka pa ng Tokmol. Tokmol ka ba, mga lodi?
nilalaro nila yung Axie hindi dahil sa game. Kung tatandaan mo yung pandemic, mga idol, walang halos trabaho nun. 'Di ba? Hindi nila nilaro yung Axie dahil gusto nila maglaro ng pambatang game. Kundi ka ba naman tokmol? Nilaro nila 'yon, ha, para sa earnings. Kasi nga may may capital ka pa nga doon na mamahal dati. Kikita ka doon kaya nilalaro. Hindi yung nilalaro mo yun dahil nag-i-enjoy ka ng sobra dahil tsaka kung sinasabi mong pang-isip bata yun, ibig sabihin hindi ka nakalaro ng Axie. Kasi maraming strategic, kailangan mo ng strategy, kailangan mo magpag-aralan din yan, no? Hindi porkit nakita mo na parang cartoons, Pokemon yung itsura, pang-isip bata na. Ikaw yung isip bata. Dahil doon ka agad nagbase, no? Isa kang tokmol, no? Tokmol pangalan eh. Tokmol na sutoy. Ayan. Kung pwede wag na nga. Kung sabihin kung palad lang yung mukha mo, lagi kitang aapiran eh. Si Jari, pwede ba dyan maglaro loads kahit walang Axie, NFT? Yan ang di ko alam. Pero meron kasi mga free Axie, no? Mga Lodi, tignan nyo kung magkano lang ang Axie ngayon, ha. Papakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo, mahal yung Axie tulad dati na ara. Kasi iba, ang tagal nang nawala sa Axie, ang alam nila, mahal yung Axie. Papakita ko sa inyo kung magkano ang Axie ngayon. $2, 100 pesos lang to mahigit. Isa. Diba? Kung magkakaroon ka ng 500 pesos, baka makabili ka na ng 3 na medyo maganda na. Tapos meron ng mga ganyan, na updated na, no? Na upgrade na yung level. 'Di ba? Saan na 'yan? Market. Akin ba 'to? Hindi, ayan. Axie yan, ayan. Yung land, magkano ba yung land ngayon? Check nga natin. Grabe. Pero 300, ang tagal ng $300 ng land, mga lodi, halos di na siya bumababa sa 300. Ang alam ko sa mga nasa mga nasa $15, ganyan. Mga land. So, hindi natin na yan, pero hindi rin naman mahal yung Axie ngayon, mga idol. Kung gusto mong subukan yung mga bago nilang laro, kailangan nyo yan. At may earnings din dyan. Magkakaroon din kayo ng everyday na bounty board. Na every week may bayad. No? Kumikita yan, mga lods. Sa mga walang alam sa Axie, ganyan talaga gawin yan. Pambata, pang-isip bata. Parang tungaks no? Grabe. May 3 Axie ako nabili noon pero di ko na nalalaro. Malalaro ko pala kaya. Yes po. Basta alam mo pang ilagin. Bulacan lang sila nag-o-offer. Si Conan, tsaka si si Jari, at si Pyrocus. So, ayan. Kung meron pa rin pandemic, panigurado, hype ang Axie. Kaso wala na, idol. Nga Ayun talaga yung nagpa-hype sa kanila. Yung tamang timing nila na dati. Ang ganda. Si Jeff, shoutout sa'yo. Si King Shangsheng, shoutout sa'yo. Si Jonah Bell. Ayan, shoutout sa'yo. Magandang araw sa'yo. Kuha ka na rin ng news sa other stablecoin. Like kasi nakapokus sa XRP. Sabi mo, don't put your egg in one basket. May mga pinapakita ko naman yung aking mga... mayroon akong Cardano, XLM. Ayan. Kung ano yung news ko sa inyo, ayun kasi yung hot. Ayun yung mainit na balita sa X, mga idol. Kahit nasabihin mo na, yan, tulad niyang Axie, dati wala naman silang news, masyado. Nung hindi nila lalabas to, parang normal lang na sakto lang. Ganon. Ngayon, meron silang bagong news, ganyan. 'Di ba? Dati kung merong hot news sa SHIB, nag-news tayo. Wala Kumbaga, patay ngayon yung mga ibang mga coins. Although nandyan sila, pero walang bagong news sa kanila. So, hindi natin alam. Nagalit ulit si Ispaglandam. Gawa ka sarili mong video. Dito ka pa nag-promote ng coin mo. Ano ba sinabi niyang coins? Lumira coins. Di ko nga alam yan Gawin mo lang lagi mag-bottom hunter sa mga bro. Ayan na, kayo na magbasa dyan. Si Mer Burgan, shoutout sa'yo. Abot ata to. Si si B4 Benis. Ayan. B4 Benis, shoutout sa'yo. Boring crypto ngayon pero still holding long term. XRP and Picoin. Shoutout sa'yo, idol. Si Ronnie Lenos, ayaw sa 2.5, gusto 5.5. Para $100 naman, di ba?
Si Ronnie yun ha. Si Jonathan. Si John Anthony pala. Si John Anthony pa, shoutout boss from Czech Republic. O idol, kamusta yung mga taga Czech Republic dyan? Bawal ka ma-ekis dyan. Kailangan, hindi ka nagmamaoy pag lasing ka. O shoutout naman idol, lagi ako nakakauna sa video nyo. O yan, Pinoy Team, shoutout sa'yo. Huwag ka na magtampo. Si Dets, o hello. Shoutout sa'yo idol. Si Klabi, syempre, lagi yan nandyan, no? Meron na ba para sa mobile ng Atya? Wala pa idol, meron silang time, no? So hintayin natin yun sa April. 2.5 lang, hindi ako papayag. 2 billion. Grabe ka naman, 2 billion. So ayan. So ayan yung update natin ngayon mga idol. Kahit na sana medyo pulahan tayo, medyo, yun na, pumupula na. Oy, may mga ano na, Tomas, oh. Si Ena, oh, ayan. Pero sa day, talagang red days tayo ngayon mga idol, no? Pero sana na-enjoy nyo yung ating video. No, mga Lodi, hindi kayo masyadong nalungkot ngayon. Nabawasan man lang yung lungkot nyo, mga idol. So, bukas ulit, mag-update ulit tayo, mga Lodi. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol. Huwag nyo kalimutang i-like ang video natin. Check nyo yung mga link dyan sa baba. Makakatulong sa inyo yan. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clavies TV and subscribe to Jablo and subscribe to us, okay? Then follow Kuya because he's in TikTok, so you need to follow him. So, do you know who to subscribe? My mom!